Okay. عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي أو تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Sinabi na naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit dito yung mga dahilan na tinatanggap sa Islam upang hindi tayo papatawarin sa kung ano man ang nagawa nating kasalanan. At ito yung tatlo itong bagay. Unang-una ay yung kapag ito ay nagawa mo ng hindi sinasadya o ikaw ay nakalimot at kung ikaw ay pinilit. So maraming pang sharia o pang fiqh na usapin patungkol dito at maraming detalye dito, pero sisimplihan lang natin ang paliwanag sa hadith na ito. So ito yung tatlo na binabanggit sa atin na dahilan upang hindi pinapatawad, hindi pinaparusahan ang isang taong nagkamali as long na meron siyang tatlong dahilan na ito. Siya ay nagkamali o hindi niya ito sinasadya, nakalimutan niya, o siya ay pinilit. Patungkol naman sa nagkamali dito, hindi sinasadya, okay? Hindi sinasadya at dulot ng pagkalimot, okay? Sinabi ito mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang kanyang sinabi sa Surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. O Allah, huwag mo kaming parusahan, huwag mo kaming hatulan kapag kami ay nakalimot at kami ay nagkamali. Meaning nagkamali dito ay nagawa namin yung kasalanan na hindi namin sinasadya. So may pagkakaiba dapat sa atin, lalo na sa mga Tagalog speaker, may pagkakaiba dapat yung nagkamali sa gumawa ng kasalanan o sumuway. Okay, ang sumuway, ito ay sinadya na paggawa ng kasalanan. At kapag sinabi naman nagkamali, ito ay hindi sinasadya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. At wala kayong kasalanan, kamo, sa mga bagay na nagawa nyo na hindi nyo sinasadya. Kayo ay huhusgahan lamang sa kung ano ang inintensyon ng inyong mga puso. Ito, inintensyon ng inyong mga puso. At naiulat ni Amr ibn al-As na kanyang narinig ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. Sinabi na narinig niya ang Propeta Muhammad nagsabi na kapag ang isang namumuno ay naghabigay ng hatol, siya ay nagpursige na matumbok ang katotohanan at ang tamang hatol, kapag siya ay tama dito sa kanyang judgment o sa kanyang husga, siya ay may dalawang gantimpala. Gantimpala doon sa kabutihan na desisyon niya at gantimpala doon sa kanyang pagpupursige na matumbok ang katotohanan. At kapag siya naman ay nagkamali, meron lang siyang isang gantimpala. Gantimpala doon sa pagpupursige niya na matumbok ang katotohanan at ang kanyang kasalanan ay napatawad. So dito makikita natin mga kapatid sa Islam na hindi o walang kasalanan ang taong hindi niya sinasadya na makagawa ng kasalanan. Hindi niya sinasadya na gumawa ng kasalanan. At ganoon rin sa taong pinilit o punersa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Man kafara billahi min ba'di imanin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Na kung sino man ang magkufur o magdisbelief kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos siyang manampalataya, at siya ay pinipilit, ibig sabihin, merong dahilan na kinailangan niyang mag-disbelieve kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siya ay nakakasigurado na may iman sa kanyang puso. Ito ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi siya hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, ang unang-una natin ipapaliwanag ngayon o bibigyan natin ng mga halimbawa ay patungkol doon sa nagkamali. At ang ibig sabihin nito o ang ibig sabihin ng khata
huwa an yaqsida bifi'lihi shay fayusadifa fi'luhu ghayra ma qasad. Ito ay meron siyang iniintensyon na gagawin, subalit meron siyang hindi inaakalang nangyari at iba yung naging resulta ng kanyang gawain. Yun ang ibig sabihin ng tinutukoy natin na o yung tinutukoy natin dito na nagkamali. Halimbawa, ikaw ay nakikipaglaban sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang kalabanin ang mga hindi mananampalataya. Subalit, meron kang napatay na inaakala mong kafir, pero may napatay kang Muslim. So dito, may kasalanan yung tao, wala. May kasalanan, wala. So ito yung tinutukoy natin dito na hindi sinasadya ang pagkakaroon. Hindi ibig sabihin naman ng nasyan o ng pagkalimot na meron siyang bagay na naalala pensado in del fi'l. Subalit kung puwede lang itong gagawin, ito ay nakalimutan niya, ito ay nakalimutan niya. Halimbawa, ang isang tao na siya ay nagdasal, siya ay nagdasal at nakalimutan niyang wala pala siyang wudu, nakalimutan pala niya wala siyang wudu. So dito sa tao na ito, wala siyang kasalanan. Subalit kapag naalala niya, kailangan niyang ulitin ang kanyang pagdarasal. Kailangan niyang ulitin ang kanyang pagdarasal. Halimbawa din, na kapagka nakalimutan niyang magbismillah kapag siya ay nagwudu at ang paniniwala ni Imam Ibn Rajab na ito ay wajib, although ang pagsasabi ng bismillah sa wudu may pagkakaiba ng opinyon, pero base sa Wallahu Ta'ala kung naalala na ito ay wajib sa fiqh al-Hanbali, sa turo ni Imam Ahmad. Alam ko si Imam Shafi'i lang ang hindi nagsabi. Yes, si Imam Shafi'i lang ang nagsabi na hindi ito wajib. Pero ang majority at ang fiqh ni Imam Ahmad na ito ay wajib. So kapag nakalimutan niya magsabi ng bismillah kapag siya ay nagsasabi o siya ay magsasagawa ng wudu, kailangan na niyang ulitin ito. Kailangan niyang ulitin ito. At may nagsabi rin na hindi niya na kailangan ulitin ito. Pero ang pinaka-point natin dito, na wala siyang kasalanan doon sa pagkalimot niya. So halimbawa din, kapag ang isang tao ay magkakatay at nakalimutan niya magsabi ng bismillah, Allahu Akbar, merong riwayat yan, merong dalawang sagot, pero ang majority ng mga eskola natin na ito ay pwede natin kainin. Ito pwede natin kainin at wala siyang kasalanan doon sa pagkalimot niya ng pagsabi ng bismillah, bismillah. At ganun rin kapag meron tayong nakalimutan natin ang isang sala at ito ay naalala natin, ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha fala kafarata laha illa dhalik. Na kung sino man ang nakatulog, okay? Nakatulog, hindi sinasadya. Natulugan niya ang isang dasal o ito ay kanyang nakalimutan. Ito ay kanyang isala kapag naalala niya. Fala kafarata illa dhalik. Walang ibang pagbabayad ng ganung kakulangan kung hindi ang pagdarasal. Hindi ang pagdarasal. At ganoon rin kapag tayo ay nakakain habang tayo ay nag-aayuno, fal-aktharun ala annahu la yubtilu siyama. Ang majority ng ating mga eskola na ito ay hindi na mabibreak ang ating pag-aayuno. Katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu man akala aw shariba nasiyan falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kung sino ang nakakain at nakainom, kanya pa rin mangyari na ituloy pa rin niya ang kanyang pag-aayuno dahil ang Allah ang nagpapakain sa kanya at ang nagpainom sa kanya. Nagpainom sa kanya. Okay. At ganoon rin kapag tayo ay nakapatay ng isang mananampalataya na hindi natin sinasadya. Tayo ay walang kasalanan dito. Subalit meron tayong dapat bayaran. Meron tayong dapat bayaran. فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب. Okay? Katulad ng halimbawa, meron tayong hindi sinasadyang napinsala na kayamanan ng isang tao. Wala tayong kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala doon, pero kinakailangan natin itong ibalik o bayaran.
Halimbawa, meron tayong nabanggang sasakyan na hindi natin sinasadya at halos lahat ng bangga ng sasakyan ay hindi sinasadya base sa mga na aksidente. Pero kinakailangan pa rin nating bayaran kung ano yung ah, sira na ating naidulot. At ganoon rin sa mananampalataya na ating napatay. At ganoon rin sa taong pinilit. So halimbawa, ang ating buhay ay nakasalalay ang ating buhay halimbawa sa isang or sinubukan tayo na kung hindi tayo iinom ng alak halimbawa ay tayo ay papatayin halimbawa, or kapag sinabi natin na Muslim tayo, papatayin tayo. Ang maaari nating sabihin na hindi tayo Muslim or maaari tayong uminom ng alak, okay? Kung tayo ay pinilit halimbawa, sa papatayin tayo. At kinakailangan lang na ito ay hindi natin isa sa puso. At maraming binigyan na halimbawa dito ang ating Sheikh at yun yung maiksing pagpapaliwanag natin patungkol sa Hadith 39. May tanong mga brothers bago tayo pumunta sa next Hadith? O malinaw yun? Ganun na rin? Hindi ko medyo, ano no? Patungkol yun patungkol yun patungkol yun sa pagsasabi na ikaw ay kafir kasi kumbaga ang ano doon is yung ah ah at the end lagi natin tignan pa rin natin kung tayo ba talaga ay pinipilit, okay? Ang ibig sabihin na kasi ng pinipilit natin dito is wala tayong, nakalimutan kong banggitin afwan yung definition ng pinipilit. Ang ibig sabihin kasi ng pinipilit ay wala tayong control. Intindihan natin? Wala tayong control. So halimbawa, bigyan ko kayo na medyo pangmatandaan na halimbawa. Ikaw ay tinali at pinilit nilang gumawa ka ng zina halimbawa. So doon sa ganung pagkakataon halimbawa, wala kang choice o wala kang control na ipigilan halimbawa yung ganung kasalanan. So doon kapag ginawa mo yun, wala kang kasalanan. Pero let's say for example, kung pipilitin ka na ano ba 'to? Mag-aalay halimbawa mag-alay ng hayop para maliban sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Di ba sinabi natin na ito ay depende doon sa sitwasyon ng isang tao. Maaari mong maaari kang magpanggap na ikaw ay nag-aalay para doon sa rebulto nila upang hindi mapinsala ang iyong buhay. Maaari mong gawin 'yon. Pero kapag ikaw ay isang tao halimbawa na ang gagawin mo na 'yon ay makakaapekto ng mas malaking pahamak sa mga tao, katulad ng sinabi nga natin na ginawa ni Imam Ahmad sa panahon niya, mas mainam na isakripisyo mo ang iyong buhay kaysa na magpatuloy yung kasamaan sa mga Muslim. It's situational, hindi siya yung 1+1 = 2. So, kailangan nating balansin at sinabi nga natin kung nandun ka na sa sitwasyon at ah, at nagpursigi ka na matumbok ang katotohanan, isyada ikaw ay hindi paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At merong maganda kayong isulat na dapat na basehan sa Islam. Okay? Idha dhaqa al-amru ittasa. Isa ito sa mga kaida o sa mga basehan natin sa Islam na kapag ka sumisikip or mas nagiging mahigpit ang sitwasyon,
mas ito ay pinapaluwag ng Islam. Mas ito ay pinapaluwag ng Islam. So kung halimbawa, ikaw ay hindi makapagsala ng nakatayo, doon, sumikip ang sitwasyon. Tama ako, hindi. So ang ginagawa ng Islam ay pwede kang umupo magsala na nakaupo. At kapag hindi ka naman makapagsala na nakaupo, mas sumikip yung bilog natin. So doon pinapaluwag pa rin ng Islam na pwede kang ah, magsala ng habang nakahiga, and so on, sa iba pang mga turo ng Islam. So halimbawa, sa mga ganun, idadakal amro, ittasa, idadakal amro, ittasa, na kapag ka humihirap ang sitwasyon, hindi ito usually pinipilit ng Islam, at meron parating ruksa o meron parating pagpapagaang na pinapahintulutan ang Islam, pinapahintulutan ng Islam. Okay? Okay. So, gusto ko pang magbigay ng isang halimbawa para doon sa sinabi ni, ni Prof. Uthman. Okay. Pagbibigay naman ng bigat doon sa sinasabi nating pinipilit ka, katulad na halimbawa ng pag upo mo sa isang lamesa na maraming umiinom ng alak. So doon sa sitwasyon na yon, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay pinipilit na umupo doon sa lamesa na yon, dahil ang sinabi nga natin na ang tunay na pinipilit ay ikaw ay wala ng kakayanan na ibahin yung sitwasyon. Doon sa sitwasyon na yun, hindi ka pinilit, kaya mong tumayo, kaya mong umalis doon sa lugar na yun. Naiintindihan natin? So yun yung maaari tayo makonfuse doon sa dalawa na yun, sa pinipilit, sa napilit lang. Naiintindihan natin? Pero yung pinapahintulutan lang dito na hindi or napipilita or napilit ay yung hindi napipilitan. Naiintindihan natin? So yun yung sigurong paglilinaw sa napilit or sa pinilit sa napipilitan. Allah Ta'ala alam. Okay. So next hadith, pang 14 hadith, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وزاد فيه وعد نفسك من أهل القبور. وزاد في كلام ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. Ang hadith naman na susunod mga kapatid sa Islam ay yung parati natin binabanggit na ano ang tayo dapat ng isang Muslim o ng isang tao, generally speaking, dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito. At itong hadith binabanggit natin sa naunang hadith. Itong hadith na ito ay nabanggit natin last week sa pagpapaliwanag natin ng hadith na ito. At usually, ito ay parati natin binabanggit kapag nagkakaroon tayo ng diskusyon sa ating pagplano dito sa mundong ito. At kaya sinabi ng mga scholar natin na itong hadith na ito ang summary o pagpapaiksi o pagbubuod ng paniniwala ng Islam patungkol sa kaiksian ng ating buhay dito sa mundo at sa pagputol ng ating pagiging kumpiyansa sa haba ng buhay. Pagputol sa pagiging kumpiyansa natin sa ating buhay. So ito yung pinakasama rin mga kapatid sa Islam. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا. Kaya nararapat sa isang mananampalataya na hindi niya i-consider ang mundong ito at hindi rin nararapat na ito ay kanyang panghawakan. Na i-consider niya itong mundong ito na bilang tirahan at panghabang buhay na tirahan. Nabigyan natin. فيطمئن فيها ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه kaya na dapat sa isang mananampalataya na para siyang may pakpak parati.
na handa itong lumipad anytime. Nararapat ito, kaya niyang lumipad anytime. وقد اتفقت على ذلك الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Sinabi ng Allah patungkol sa mga naniwala kay Ali Fir'aun, Ya qawmi, o aking mga tao, itong mundo na ito, dito sa lupa, ay mata. Ito ay pangsamantala lamang at ito ay maglalaho. Ito ay pangsamantala lamang at ito ay maglalaho. Wa innal akhirata hiya darul qarar. At ang araw ng paghuhukom, o ang huling araw, ito ang panghabang buhay natin na dar o parang karoroonan o o kung saan tayo mananatili, kung saan tayo mananatili. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mali walid dunya, innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakib qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinambing niya ang mundong ito sa taong naglalakbay, na tayo ay mananatili o uupo sa ilalim ng puno bilang upang magpalilim at tayo rin ay lalayo. At isa rin sa mga habilin ni Isa alayhi salam sa kanyang mga disciples, innahu qala lahum i'buruha wa la ta'muruha. Kayo ay dumaan lamang sa mundong ito at huwag kayong magtagal o huwag kayong magbuo at huwag kayong paano ba yung ta'muruha? Huwag kayong magbuo ng lugar na kung saan upang kayo ay manatili. Huwag kayong magbuo ng lugar upang kayo ay manatili. O huwag niyong paunlarin ang mundong ito dahil kayo rin ay aalis. Kayo rin ay aalis. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل فقال أمرتحل لا walakin utrada tardan. Kaya minsan, pinasok ng mga tao ang bahay ng isang salaf, ng isang taong mabuti, at kanilang nakita ang kanyang bahay. At sinabi nila na ang bahay mo ay parang bahay ng taong handa umalis anytime. Ikaw ba ay aalis? Tinanong siya ng mga bisita niya. Sinabi niya, hindi ako paalis, pero ako ay papaalisin. Nakita natin yung sagot ng ating kinukwento. Nung nakita ng mga bisita niya, yung loob ng bahay niya, sabi niya, parang ito yung bahay ng taong aalis. Ikaw ba ay aalis? Malapit ka ba umalis anytime soon? Sinabi niya, hindi ako aalis, pero papaalisin tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isang magandang sinabi dito ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin. Sa kanya sinabi, Inna ad-dunya qad irtahalat mudbaratan wa inna al-akhirati qad irtahalat muqbalatan. Sabi niya na ang mundong ito ay may iniiwanan. Sabi niya, ay may iniiwanan. At ang akhirah ay parati harap. Ang akhirah ay ating hinaharap. Walikulli minhuma banun. At sa dalawang lugar na ito, ang mundo at akhirah at ang huling araw, ay may mga anak itong dalawang lugar na ito. Fakunu min abna'il akhirah. Mangyari na kayo ay mga anak ng akhirah. Wala takunu min abda'id dunya. At huwag kayong maging o mabilang sa mga anak ng mundong ito. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Dahil ang araw na kung saan meron tayo ngayon, ito ay gawain lang nang hindi tayo huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa gadan hisabun wala amal. Subalit sa huling araw ay lahat pagtutuos lamang at wala na tayong maaaring maisagawa. Wala tayong maaaring sinagawa. Kaya nga, mga kapatid sa Islam, napakalawak nung palugay na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito sa mundo ay wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-ibada lang, magsamba, magsagawa. At kung magkamali man tayo, hindi tayo mananagot. Hindi tayo mananagot kung magtatawba tayo bago tayo abutan ng kamatayan.
At kapag tayo ay gumawa ng kabutihan, ito ay mapupunta agad sa araw ng paghukom. Ito ay mapupunta agad sa araw ng paghukom. As long na ito ay hindi nasira ng ating kasalanan. As long na ito ay hindi nasira ng ating kasalanan. Kaya, isang matalinong gawain habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ito ay parati lang na pagsasagawa, pagiging mabuti, araw-araw na pakikipaglaban sa ating sarili. Dahil sinabi ni Amir al-Mu'minin na sa araw na ito, tayo ay puro pagsasagalang paglilitis o walang pagkukwenta at walang paghuhusga sa ating mga gawain, kahit ito pa ay kasalanan. Waqadan hisabun wala amal. At sa akhira at sa huling araw ay paglilitis nang wala na tayong maihahabol pa na gawain. Wala na tayong maihahabol na gawain. At sinabi ni Umar ibn Abdul Aziz fi khutbati, na minsan sinabi ni Umar ibn Abdul Aziz sa kanyang khutbah, Inna ad-dunya laysat bidari qararikum, kataballahu alayha al-fana, wa kataba ala ahliha minha ad-dan. Sinabi niya na ang dunya ay hindi ito ang lugar nyo panghabang buhay. Dahil sinulat na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maglalaho. At sa mga taong naririto, ay sinulat na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maglalaho. Kaya nga mga kapatid sa Islam, pinahintulutan na sa atin sa mga kalalakihan na tayo ay bumisita sa libingan upang ito ay magbigay ng aral at paalala sa atin gaano kaiksi o pagpapaalala sa atin na kung ano man ang meron dito sa lupa na ito ay mawawala. Ito ay mawawala. Isipin natin, ano man ang pinangahawakan natin ngayon dito sa mundong ito, lahat yan ay maglalaho. Lahat yan ay maglalaho. Yung pinagpapaguran nating kayamanan, yan ay maglalaho. Yung pinagpapaguran natin na kasama sa buhay, asawa, pamilya, magulang, tatay, kapatid, tito, tita, pamangkin, sama na natin yung inampon, lahat yan ay maglalaho. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kullu man alayha fan, nang kung ano man yung nandito sa balat ng lupa, lahat yan ay maglalaho. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. At mananatili lamang kung ano ang inilaan natin para sa landas, para sa mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi, وَابْتَغُوا بِمَا عِنْدَ اللَّهِ. Kaya't hangarin nyo kung ano ang meron sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ بَاقٍ وَيَذْهَبُ مَا سِوَى. Dahil yun lamang ang mananatili, وَيَذْهَبُ مَا سِوَى. At kung ano man ang liban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mawawala. Yung taong pinakamamahal natin, yung magulang na pinakamamahal natin, na kung saan buong buhay natin, dugot pawis ay nilaan natin para sa kanila, sila ay mawawala. Kung ano man yung naririnig nating magagandang salita na sinasabi nila na pagpapasalamat, pag-appreciate ng iyong pagod, ng iyong pagmamahal bilang anak, ito ay mawawala. At ganoon rin sa iyong kasamaan. Sa kung ano yung sinasabi ng mga tao, sa mga pagkukulang mo halimbawa, ito rin ay maglalaho. Ito rin ay maglalaho. Kayamanan natin, ating pinagpapaguran, araw-araw natin pinagpapaguran, sa araw na may darating ang araw na ito ay mawawala. Bukod doon sa pinagpapaguran natin, kung ano yung meron tayo ngayon, na hindi natin pinagpaguran. Yun yung pinagpaguran natin is mawawala. Paano pa yung hindi natin pinagpaguran? Which is ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating mata, ang ating pandinig, ang ating sikmura na pinupuno araw-araw. At sinabi nga natin na ang unang masisira sa araw ng paghukom, sa araw ng ating pagpanaw ay ating sikmura. Ang ating lakas, ang ating oras, lahat yan ay maglalaho. Lahat yan ay maglalaho. Kaya ang pagbabago sa mundong ito mula sa buhay, kamatayan patungo sa buhay, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siya ang nagpapalabas
ng buhay mula sa patay, at mula sa patay nagpapalabas din siya ng buhay. At sinabi rin yuqallibul layla wan nahar, kanyang pinagbabago ang gabi at araw. Lahat ito ay pagpapaalala sa ating mga kapatid sa Islam na kung papaano tayo umaasam sa araw ngayon, darating ang gabi. Kapag tayo ay natutuwa sa gabi, darating ang araw. Kapag tayo ay natutuwa sa ating kabuhayan, darating ang kamatayan. At kapag tayo ay nalulungkot sa kamatayan, darating ang buhay. Lahat yan ay paalala sa atin. Kaya nga sinabi ng isang tula, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu al-wahid. Sa lahat ng bagay sa ating paligid, lahat ito ay palatandaan na may isang mananatili at may isang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين. So ngayon, kung ganyan ang mundo at nakikita natin na ang mundong ito ay pansamantala lang, papaano tayo ngayon mabubuhay dito sa lupa? Papaano tayo dito mabubuhay sa lupa? Sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang habilin kay Ibn Umar, Abdullah ibn Umar. It's either ikaw ay magiging gharib, ikaw ay magiging estranghero, o ikaw ay magiging abiru sabil, manlalakbay. Ikaw ay magiging malalakbay. So it's either you are a stranger or a traveler, o ikaw ay manlalakbay. So unang-una, ikaw ay magiging, sige, tanungin ko kayo para medyo maano naman kayo. Ano sa tingin niyo ang pagkakaiba ng estranghero sa traveler? Okay, ano daw yung estranghero sa ano? Sa manlalakbay? Ano daw? Ayun, okay. Okay, okay. So yung yung paglalarawan mo ngayon, Bro Jamil, is patungkol yan sa traveler, no? Traveler siya. Pero mamaya natin bibigyan ng mga halimbawa. Pero upang makita natin yung pagkakaiba, kung bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na it's either ikaw ay estranghero or strange, weirdo, or ikaw ay manlalakbay. Unang-una, ang traveler, makikita mo sa kanya na hindi siya mananatili dun sa lugar na yun. Hindi siya mananatili dun sa lugar na yun. Makikita mo na parati siyang abala sa ibang bagay. Hindi sa mga bagay na pang upang siya ay magkaroon ng dahilan na siya ay mananatili. Sa sa kabilang banda, ang isang stranger ay siya ay nananatili doon sa lugar, hindi siya naglalakbay, pero doon sa stranger, siya ay hindi nakikisama sa nakakarami. So yun lang yung pagkakaiba niya. At kita naman sa kanya na ang traveler ay isang tao na parating naglalakbay o sa parating gumagalaw. Ang stranger ay nananatili siya doon sa lugar na yun. Subalit, dahil hindi siya katulad ng mga ibang kasama niya doon sa lugar na yun, kaya siya ay strange. Siya ay strange sa lugar na yun. Okay. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakuna fi dunya ala ahad hadain al-halain. Ala ahad hadain al-halain. So yung unang-una ay yung taong gharib. Ang ibig sabihin ng stranger sa Arabic ay gharib. Gharib. Misteryoso. Weirdo. Naintindihan natin? Stranger. Yatakhayalu al-iqama. Yatakhayalu al-iqama. Kumbaga, siya ay
nag-i-imagine lang na ako ay nakatira dito. Hindi talaga ako nakatira dito. Naintindihan natin? At kinukuha lang niya sa mundo na ito kung ano lang yung kinakailangan niya. Sapat na pagkain, tamang kasama lang, hindi sobra sa palamuti, naintindihan natin? Kung ano lang yung kinakailangan niya, yun ang kukunin niya. وهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع فيه. At katulad ito ng isang tao na ang kanyang puso ay wala dito sa mundong ito. Ang puso niya ay nandun talaga sa lugar na kung saan siya ay mananatili. At kung ibibigay nating halimbawa, kagaya nitong tayo mga Pilipino na nandito sa Saudi Arabia. Kahit gano'n na tayo minsan katagal dito sa Saudi Arabia, nandun pa rin yung puso natin sa pagbalik natin sa Pilipinas na kung saan naghahanda tayo para doon sa pagbalik natin doon. It's either assets, uh, palaisdaan, palayan, bahay, naiintindihan natin? Dahil never talagang, kahit kano tayo katagal dito sa Saudi Arabia, hindi natin nararamdaman na taga rito tayo. At yung puso natin is nakadepende or na, bumabalik or nanunumbalik doon sa kung saan tayo lumaki. So ganun rin ang isang estranghero dito sa lupa. Siya ay kinukuha lang niya kung ano yung kinakailangan niya, yung sapat lang para sa kanya dito sa mundong ito. Subalit ang lahat ng kanyang nasa puso't isipan ay yung kanyang pagbalik sa akhirah, pagbalik niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalik niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفع عند عوده لوطنه. Kaya kung sino ang ganito ang pakikitungo niya sa mundong ito, wala siyang ibang iisipin kung hindi kung ano ang makakatulong sa kanya sa pagbalik niya sa orihinal niyang lugar. فلا ينافس أهل البلد الذي هو قريب بينهم في عزهم. Kaya hindi siya makikipagkompetisyon sa mga bagay na pang dito lang sa mundong ito at hindi siya malulungkot kapag siya ay natanggihan sa kabutihan na nandito lamang sa mundong ito. ولا ينافس في عزها له شأن ولا للناس شأن. Okay. لما خلق آدم أسكنه وزوجته الجنة. Kagaya kung papaano nung nilikha si Adam alayhi salam at ang kanyang asawa. Sila ay tinira sa Jannah at sila ay tinanggal dito at pinangkakuan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man ang maghanda para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangako ng Allah na sila at ang kanyang mga anak ay manunumbalik sa Jannah, manunumbalik sa paraiso. Kaya ang tunay na mananampalataya ay walang ibang iniisip kung hindi ang kanyang muling pagbalik sa orihinal niyang kinaroroonan. At kung ito ay ating iisipin mga kapatid sa Islam, maraming nangyari sa kasaysayan ng mga Muslim na nagpapakita gaano kalaswa o gaano kalungkot ang nangyayari sa mga tao kapag tayo ay nakipaglaban para sa mundong ito. Naalala niyo sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanilang kalagayan? Bago dumating ang Propeta, anong kalagayan ng mga Arabo? Ano? Ano ang kalagayan ng mga Arabo nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga mga mangmang, mga walang dignidad, mga walang katarungan, mga mabababang tao, mga inaapak-apakan, mga gutom, mga takot, naintindihan natin? Ang kanilang mga babae ay pinapatay, ang pag-aaral sa kanila ay tinatanggi, naintindihan natin? Etc.
At nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano sila tinulungan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tinulungan ba sila sa binigyan agad sila ng pera ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O ang mga babae ay dinamitan agad? O ang mga kalalakihan ay pinigilan sa kanilang pang-oppress o sa kanilang pangkukuha ng mga karapatan? Hindi. Unang tinuro sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Islam. Kayo muna ay sumaksino na ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at kayo ay sumaksi na ang propeta ay alipin at sugo ng Allah. At nung mula noon, dito na dumating o bumalik ang kabutihan ng ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته فإنهم أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس na nung dumating ang Propeta Muhammad sallam at ang mga Arabo ang pinakamabababang tao, wa aqalluhum ang pinakaunti, ang pinakamahihina, ang pinakamasahol sa pamumuhay dito sa mundo at ganun rin sa kanilang akhirah. Fada'ahum ila suluk tariqan najah, at sila ay inanyayahan patungo sa landas ng tagumpay. Hindi lang tagumpay sa akhirah mga kapatid sa Islam, ha? Kasi ang inaakala natin ngayon, na once na pinili natin ang Islam, kinakalimutan na natin ang akhirah or hindi ibibigay sa atin ang kabutihan dito sa akhirah, hindi. At mga kapatid sa Islam, mga sisters, especially sa mga sisters, wag na wag niyong iisipin na once na pinili natin ang Islam, ang dulot agad dito ay kahirapan, pagtitiis, minsan pagsubok. Hindi. Dahil kung ano yung babanggitin nating kwento ngayon ay isang totoong nangyari. Ano ang mangyayari sa grupo ng mga tao kapag pinili nila ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naintindihan natin. At sinasabi natin, wala nang ibang nagdudulot ng ating kahirapan sa mga araw na ito dahil sa kagustuhan natin sa mundong ito. Wala na ibang nagdudulot ng kahirapan sa panahon natin ngayon maliban na lamang sa pakikibaka natin para sa landas ng kayamanan, pera, ng tungkulin, ng atensyon. Naintindihan natin? Kaya, na nung dumating ang Propeta Muhammad sallam, kanilang pinakita sa kanila ang daan patungo sa landas ng tagumpay, pinakita sa kanila nasa ng tubig, pinakita sa kanila na nasa ng mga hardin, nasa ng mga prutas, at ipinangako sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapapasa kanila ang Rome at saka ang Persya, na kung saan at that time ang pinakamalalakas ng mga tao at pinakaangat ng mga tao o mga civilization ay ang Roma at saka ang Persia. Pinangako sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na once sa kayo ay naging matuwid at tinahak natin ng landas ng tagumpay, mapapasa atin ang Rome at saka Faris, ang bilad Faris at ang bilad Rome. Wa akhdi kunuzaha, at pinangako sa kanila na makukuha natin ang mga kayamanan ng dalawang lugar na to. At binigyan sila ng babala na tayo ay huwag maging kumpiyansa. At huwag nating isapuso at mahalin kung ano ang makukuha nating kabutihan dito sa mundong ito. وأمرهم بالتجزي من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها فوجدوا ما وعدهم به كله حقا. At nung nangyari nga na ang mga Muslim nakuha nila lahat ng tagumpay, nabuksan nila ang Persia, nabuksan nila ang Furs, naintindihan natin, at nakuha nila lahat ng ipinangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها. Anong nangyari? Anong ginawa ng mga Muslim? Nanatili ba sila doon sa pagtahak nila o sa sa pamumuhay nila na sinasabi natin na ngayon na sila ay estranghero lamang at traveler? Hindi. Sila ay nanatili. Ginusto nilang manatili sa mundong ito at sila ay nakipagkompetisyon, nakipaglaban para sa mga kayamanan na nagkakalat. Kaya anong nangyari? Doon nagsimula ang pagkawatak-watak ng mga Muslim.
Doon nagsimula ang patayan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na once na ang isang mananampalataya ay pinatay niya ang isang mananampalataya rin. Ito ay bloodshed. Ito ay kapatayan na hindi matatapos hanggang sa araw ng paghuhukom. Dahil nangyari na inuuna natin ang salapi kaysa sa dugo ng isang mananampalataya, kaysa sa dugo ng isang mananampalataya. At ito ay nangyari sa panahon ni Uthman bin Affan na kung saan kailan nangyari ang malaking pagsubok sa mga Muslim, hindi nung panahon na sila ay nagugutom. Hindi nung panahon na sila ay nahihirapan. Hindi nung panahon na inaapakan sila ng mga hindi mananampalataya, na kung saan si Bilal ibn Rabah ay dinadaganan ng malaking bato sa gitna ng mainit na araw. Hindi nung panahon na yun. Nagsimula ang pagsubok sa pagitan ng mga mananampalataya sa panahon na ang mga sikmura ay nabusog. Sa panahon na ang mga kayamanan ay nagkalat. Sa panahon na lahat ay malaya. Sa panahon na ang mga tao ay hindi nagtitiis. Nung nabusog na ang kanilang mga sikmura, nabuksan ang kanilang mga mata at tinignan nila ang pagkakamali ng kanilang mga pinuno. At ganoon rin, isa ring kwento sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan may unang sumagot sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na nagrebelde sa kanya, kailan? Sa panahon na meron silang mga nakuhang bounty doon sa kanilang gera. Ano sinabi ng tao na yun bilang pagre-rebelde? I'dil ya Muhammad, sinabi. Ikaw, Muhammad, ikaw ay maging makatarungan. Makatarungan saan? Maging makatarungan ka para sa mga pera na ito, kung paano hahatiin. Na hindi natin inisip na kung meron mang salapi o meron mang biyaya, meron mang ginto, silver, mga kabayo o sasakyan, yan ay pang makamuntong bagay lamang. Naintindihan natin? Kaya nga sinasabi sa atin dito na tayo ay ang isang estranghero at ang isang manlalakbay, hindi siya nakikipaglaban o hindi siya nakikipag-unahan sa mga bagay na yan. At kung meron mang ilalayo sa kanya o hindi ibibigay sa kanya sa mga bagay na makamundo, hindi rin siya magiging malungkot, hindi rin siya magiging malungkot. ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في الدنيا. ولحقت نبيها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمره. وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى جاءهم الموت بغتة هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا بين قتيل وأسير. So yun yung mga kwento mga kapatid sa Islam. Kasi kung nanatili, imagine niyo ha, kung sasabihin lang natin ang history ng mga Muslim. Alam niyo ba na umabot sa punto na ang Spain o ang Andalus ay ating nasakop. Inabot na natin hanggang sa China, inabot ng mga Muslim. Imagine niyo ha, west hanggang east, dulo to dulo, nasakop na ng mga Muslim. Lahat yun ay dulot ng kanilang hindi sa pag-aasam sa mundong ito, hindi. Sa pag-aasam nila na mapalaganap ang Islam. Sa pag-aasam nila na ito ay maging tanim upang anihin sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya natatakot sa kufur at saka siya pagtatambal sa mga kanyang mga sahaba. Saan natakot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi sa kufur at saka sa shirk na ito ay gagawin niya pagtapos pumanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natakot siya sa kapag binuksan ang kabutihan sa mundong ito, na tayo ay mag-uunahan para makuha na ito at ating papatayin ang bawat isa. Alam nyo ba ang history ng toga, kung saan yung nilalagay ng mga nakagraduate sa mga college ngayon? Yan ay uniform at damit ng mga Muslim. Patang thobe, di ba? At yung toga ay palatandaan ng isang tao ay nakapag-aral. Kaya ang mga tao noon, pumupunta sila sa Andalus, nag-aaral sila ng physics, ng math, ng medisina,
ng engineering sa mga lugar ng mga Muslim. Dahil nasa atin ang kabutihan noon. At yun ay dulot hindi dahil sa pag-aasam natin sa kabutihan dito sa mundo, ito ay dulot ng pag-aasam natin sa akhirah, sa pagdudulot natin. At ang unang jamia, ang unang university na nagpapaaral sa mga babae ay alin? Gawa ng isang Maghribiyan na babae, na Muslima. Hindi yan gawa ng mga Kristiyano, hindi yan gawa ng mga hindi mananampalataya. Unang nag-imbento ng camera, unang nag-imbento ng salamin, unang nag-imbento ng mapa, ng orasan, lahat yan mga Muslim. Sino nag-imbento ng zero sa math? Napakahalaga ng zero. Paano mo malalaman na ang isang formula mo ay tama kung unless na lahat ng lalabas doon ay zero? Ibig sabihin equal ang iyong formula. Napakahalaga sa math niyan. Si Khwarizmi, isang Muslim. Kaya nga ang numero natin ngayon is tinatawag na Arabic numerals. Hindi yung yung IV, ano ba 'yun? Roman. Lahat 'yan mga kapatid sa Islam ay pagpapakita real life examples. Anong mangyayari sa atin kapag inuuna natin ang akhirah bago ang dunya. At ang pangalawang sitwasyon naman, ang yanzil al-mu'minu nafsahu fid dunya ka'annahu musafir. Ay mga bro, 3 minutes, pasok tayo ulit inshallah. Magbukas tayo para matapos ng conference na inshallah. Pasok tayo, magsasend ulit si Bro Abdallah ng ano ha, link. Okay, para matapos natin ito. Tayo ulit. Okay, okay bro. Bismillah bro.
Okay bro, tuloy natin bismillah. Bro, malinaw? Okay, bismillah. Kaya, sinabi ng mga scholar natin, kayfa yafrahu bid-dunya min yawmuhu yahdimu shahrahu. Sabi niya, papaano ka matutuwa o mahuhumaling sa mundong ito na kung saan ang kada araw mo ay kabawasan ng buwanan mo at ang kada buwan natin ay kabawasan ng taon natin sa buhay natin. At ang ating taunan ay sumisira ng ating buong buhay. Wa kayfa yafrahu man yaquduhu umruhu ila ajali. Paano ka magiging masaya dito sa mundong ito na kung saan taon-taon ay nilalapit ka sa iyong hantungan at iyong kamatayan. At sinabi ni Fudail ibn Iyad sa isang lalaki, na ilang taon ka na? Qala 60 sana. Sinabi niya ako ay 60 years old na. Sabi niya, so 60 years ka nang dinadala ng mundong ito patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng lalaki na yon, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya sinabi ni Fudail, sinabi ng lalaki na yon, tayo ay galing sa Allah at tayo ay manunumbalik sa Kanya. Tinanong siya ni Fudail ibn Iyad, yung lalaki na yon, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Sinabi niya, ana lillah, ako ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang alipin at ako ay babalik sa Kanya bilang isang alipin. Wa ilayhi raji'. Faman alima anna lillahi abdun annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji'. Sinabi niya, kaya kung alam mo na ikaw ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, alamin mo na ikaw ay tatayo sa harapan niya. At ikaw ay tatanungin sa lahat ng iyong ginawa. فَلْيُعِدْ لِلسُّؤَالِ jawaban. Kaya mangyari na ikaw ay may ihahanda na kasagutan sa bawat tanong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng lalaki na yun, ng 60 years old na lalaki na yun, famalhila. So ano ang gagawin ko? Kala, sabi niya madali lang. Kala mahiya. Kala tuhsin fima baqi yughfara laka ma mada. So sinabi ng lalaki na yun, kung lahat ng ginawa ko noon at ginawa ko nung panahon na ako ay hanggang sa umabot ako ng 60 years old, ako ay tatanungin patungkol doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang aking gagawin ngayon? Sinabi ng Fudail ibn Iyad, napakaganda nito mga kapatid. Tuhsin fima baqi. Gawin mo na ikaw ay maging mabuti sa kung ano ang natitira sa buhay mo. Ano ang kapalit nito? Yughfara laka ma mada, papatawarin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kung ano ang nakaraan. Dahil kapag ikaw ay naging masama pa rin sa kung ano ang natitira sa buhay mo, akhadtam bima mada wa bima baqi. Ikaw ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano ang nakaraan at sa kung ano ang darating. Ganun lang kadali. Tindahan natin. Itong kwento na ito ay aral sa atin na kung saan kapag dumating na tayo sa certain na edad, ito man ay 50, 55, 40, or mas mainam, mas maaga,
upang tayo ay maligtas sa mga nauna nating kasalanan, tayo ay manumbalik. Tayo ay magtauba. Dahil nga sinabi natin na ang mundong ito ay lahat pagsasagawa lang. At hindi pa tayo hinuhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pang paghuhusga, wala pang paglilitis sa atin, wala pang pagkukwenta sa mga ginagawa natin. Kaya habang tayo ay nabubuhay mga kapatid sa Islam, araw-araw na ito ay pag-asa na tayo ay humingi ng kapatawaran, dahil kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa natitirang pamumuhay natin dito sa mundo, papatawarin ng ating mga nakaraan na kasalanan. Subalit kapag tayo ay nanatili, na tayo ay sumusuway, tayo ay tumatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo rin ay tatanungin sa nakaraan at tayo ay magkakaroon ng kasalanan sa natitira. At ang habilin ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, fahiya ma'khudatun min hadha al-hadith alladhi rawahu. At ang sinabi ni Ibn Umar dito, ito, sabi niya, idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir al-sabah. Na kapag tayo ay nabubuhay, kapag tayo ay nasa araw, huwag na nating hintayin ang gabi. At kapag tayo ay nasa gabi, huwag na nating hintayin na dumating ang araw. Huwag na nating hintayin ang araw. بأي شيء نستعين على قصر الأمل قال ما ندري إنما هو توفيق الله. Sinabi niya, papaano tayo hindi magiging kumpiyansa sa kahabaan ng ating buhay? Sinabi ni Abi Abdullah, hindi ko alam, ito ay tawfiq ng Allah, ito ay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, وكان حبيب أبو محمد يوصى كل يوم بما يوصى به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه. Si Habib Abu Muhammad, siya ay parati nagpapayo at nagpapaalala kung papaano nagpapayo ang isang tao sa taong malapit ng mamatay. At kanyang sinasabi, imaginein mo hihingi ka ng advice sa isang tao, ang pinakatotoo at tunay na payo na mabibigay ng isang tao ay kung paano yung maipapayo mo sa isang tao kapag siya ay aabutan na ng kamatayan. At ganun parati ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Minsan, at babalik tayo doon, hindi ba weirdo? Hindi ba strange ang isang tao na nagpapayo sa iyo patungkol sa na para ikaw ay aabutan na ng kamatayan? Ganun ang tunay na mananampalataya. Hindi yung payo na mabubuhay ka lang ng isang beses, enjoyin mo tong buhay na to, halimbawa, o maging masaya ka, wag kang magmadali, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Naiintindihan natin yung mga karaniwan na payo ng mga tao sa atin. As long na wala kang inaapakan na tao, gawin mo lang kung ano yung gusto mo, etc. Kung yun man yung payo na maririnig natin, sama sa puso natin, parang hindi ito yung hinahanap ko. Hindi ito yung hindi siya yung tagos sa puso ko. Minsan pag sinabi mo ngayon, mapapagano, oo nga no, tama. Pero deep inside, hindi. Kumbaga, siya, ampaw. Pero ang Propeta Muhammad SAW, ang tunay na nagbibigay sa atin ng payo ay yung kung saan yung payo niya ay parang huling payo na may bibigay niya sa'yo. At yun ang pinayo sa atin ni Abdullah ibn Umar dito sa hadith na ito. Na kapag tayo ay nabubuhay sa umaga, huwag na natin hintayin ang gabi. At kapag tayo ay nabubuhay sa gabi, huwag na nating hintayin ang umaga. Kaya nga sinabi rin dito, ang kanyang pagbibigay ng payo, si Habib na Abu Muhammad, ang kanyang pagpapayo ay kagaya ng payo ng isang tao sa taong malapit na abutan ng kamatayan o sa tuwing malapit na siyang hugasan bago siya ilibing. Wa kana yabki kullama asbaha wa amsa, at parati siyang umiiyak tuwing siya ay gumigising sa umaga at bago siya matulog sa gabi. At minsan siya ay tinanong ng kanyang asawa, bakit siya umiiyak? Faqala, yakhafu wallah, ako ay natatakot na kapag ako ay matulog, baka hindi na ako magising. At kapag ako ay nagising, baka hindi na ako abutan ng susunod kong tulog o pagtulog. Wa kana Muhammad ibn Wasi' idha arada an yanam. At si Muhammad ibn Wasi', kapag siya ay bago siya matulog, alam niyo ang kanyang sinasabi sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, Awsawdi'ukumullah, ako ay nagpapaalam sa inyo,
فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. Sabi niya, ako ay nagpapaalam sa inyo at kayo ay iniiwanan ko kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil maaaring itong pagtulog ko na ito na yung pagtulog ko na hindi na ako muli makakabangon. At sinasabi ni Bakr ibn al-Muzani, إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وأحده عند رأسه مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. Kapag kinaya nyo, sinabi ni Bakr al-Muzani, kapag kinakaya nyo na hindi kayo matutulog unless na ang inyong kontrata kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa inyong ulo, sabihin nasa ilalim ng inyong ulo, ibig sabihin ng kontrata na pinapaliwanag natin dito ay yung kasunduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayo ibang sasambahin maliban sa Kanya, gagampanan natin ang mga obligasyon natin, etc. Gawin nyo. Dahil hindi natin alam kung tayo ay matutulog, na tayo ay kabilang sa ahlid dunya, tayo ay mga tao sa mundo. Subalit sa susunod nating gising, tayo na pala ay mabibilang sa tao ng akhirah, tao ng huling araw. Wakana yaqul, at sinasabi ni Aun ibn Abdullah, ang pinakamainam na mundo ng mga araw ng isang mananampalataya, ang pinakamainam na araw ng mga mananampalataya dito sa mundong ito ay kailan? Ay yung sa araw na kanyang iniisip na hindi niya na matutunghayan ang dulo ng mundong ito. Medyo malalim siya, pero ang ibig sabihin natin dito, ang pinaka productive at pinakamabuting mundo natin habang tayo nandito sa mundong ito ay yung araw na iniisip natin na hindi na natin makikita ang dulo. Hindi na hahaba ang ating buhay. At ito na yung huling araw natin. At sinabi, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفَعَكَ صَلَاتُكَ فَقُلْ لَعَلِّي لَا أُصَلِّي غَيْرَهَا. Kapag gusto natin na ang sala natin ay talagang may benepisyo para sa atin, isala natin ito na parang ito ang huli nating sala. Isala natin ito na parang ito ang ating huling sala. At ito ay kinuha mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi ng Propeta? Salli salatan muwadda'a. Ikaw ay magdasal na para ito ay sala ng pamamaalam. Sala ng pamamaalam. وأقام معروف الكرخي الصلاة na minsan si Ma'ruf al-Kurakhi sila ay magdarasal at kanyang tinulak ang isang lalaki para mag-imam para sa kanila. Sabi niya, taqaddam fasalli bina. At sinabi ng lalaki na yon, nung taong kanyang inuna para magdasal, inni in salaytu bikum hadhihi as-salah lam usalli bikum ghayraha. Kapag isinala ko ako ang naging imam sa sala na ito, hindi na ako mag-iimam sa susunod na pagdarasal. Ibig sabihin, palatandaan ng kanyang pagpapakumbaba siyempre sa mga scholar, halimbawa. At sinagot siya ni Ma'ruf, wa anta tuhaddithu nafsaka annaka tusalli salatan ghayraha. Sabi niya. At ikaw ay nakakasiguro, sabi niya, na ikaw ay makakapagdasal pa, makakapagsalapan ng sala bukod dito. Na'udhu billahi min tulil amal, sabi niya. Tayo ay nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwala natin na mahaba pa ang ating buhay, sabi niya. Fa'innahu yamna'u khayrul amal. Dahil ang paniniwala natin na mahaba pa ang ating pamumuhay o yung pag-iigansa natin na mahaba pa ang ating, ito ay pumuputol ng kabutihan sa ating gawain. Putol ng kabutihan sa ating gawain. At kung iisipin natin, sa tuwing tayo ay nagdarasal at ramdam natin ay meron pa namang salatul maghrib mamaya ay may salatul isya pa naman mamaya tingin ba natin na ibibigay natin yung buong karapatan ng salatul asr na darating mamaya? Hindi siguro. Kaya napakaganda ng sinabi dito ni Ma'ruf na ang paniniwala mo na mahaba pa ang buhay natin o paniniwala na mo meron pang pangalawang pagkakataon, yun ang pumuputol ng ating kabutihan. Yun ang pumuputol ng pagbibigay natin ng buong lakas natin para sa sala na ating isasala. At sinabi ni Abdullah ibn Umar na samantalahin natin ito
samantalahin natin ang ating kalusugan bago tayo abutan ng kahinaan, at ang ating buhay bago tayo abutan ng ating kamatayan. At sinabi, فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ, dahil ikaw, o alipin ng Allah, hindi mo alam kung kailan o saan mailalagay ang iyong pangalan bukas. Ang pangalan mo ba ay mabibilang pa rin sa mga birth certificate dito sa mundo, o ito ay mabibilang na sa mga listahan ng ililibing sa sadyan? At sinabi ni Ibn Abbas, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, dalawang biyaya, ika, ang karamihan sa mga tao na ito ay hindi natin napapansin. Ito yung kalusugan at yung maluwag nating oras. At na iurat sa Sahih Muslim na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iurat ni Abu Hurairah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Tatlong sitwasyon na kapag ito ay lumabas, hindi na tatanggapin ang ating pananampalataya. Hindi na tatanggapin ang ating pananampalataya. Ito yung, ano yun mga brothers? Tatlong bagay na kapag lumabas, hindi na tatanggapin ang ating pananampalataya. Yes. Tulu' asy-syamsu min maghribiha, pagsikat ng araw mula sa kanluran, at paglabas ni Dajjal, number 2. Number 2, paglabas ng ano? Paglabas ng hindi. Paglabas ng Dabba, paglabas ng yung halimaw, paglabas ng beast. Oo. Ano yung halimaw na yun? Ano yung beast na yun? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Anong klaseng hayop yun? Basta halimaw. Na kailangan natin paniwalaan, ito ay lalabas sa huling araw. At kapag lumabas yun, hindi na tatanggapin ang ating pananampalataya. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba masi'un nahar, na binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kamay kada gabi upang humingi ng kapatawaran at manumbalik ang mga nagkasala nung gabi, ng umaga. At kanyang binubuksan ng kanyang palad sa mga taong humingi ng kapatawaran kada umaga sa mga taong nagkasala tuwing gabi, hanggang sa sumikat ang araw mula sa kanluran. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah fataha baban qibala al-maghrib, na kada before maghrib, binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng repentance, pintuan ng tauba, 70 aman. At ang lawak mo ay 70 years na pagbiyahe ng isang tao sa kabayo. Ganun kalawak ang pintuan binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ang maghrib. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan sa gabi, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa kasalanan mo ng umaga, before ng maghrib, ikaw pa rin may papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu asyamsu min maghrib, hanggang sa sumikat ang araw sa kanluran, at doon ay hindi natatanggapin ng Allah ang iyong paghingi ng kapatawaran. Kaya nga, isa sa dua, mga kapatid sa Islam, sa patay. Dati noon, nung minimemorize namin yun, hindi ko maintindihan bakit ang sinabi dito ay iman, at hindi ko maintindihan bakit ang sinabi dito Islam. Anong sabi ng dua sa patay? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. O Allah, patawarin mo ang mga buhay at ang mga patay mula sa amin. Wa shahidina wa ghaibina, sa mga taong natutunghayan ito ngayon at sa mga taong malalayo. Wa saghiruna wa kabiruna, patawarin mo rin ang mga bata sa amin at ang aming mga matatanda. Wa dhakarna wa unthana, patawarin mo rin ang mga babae at ang mga kalalakihan. Allahumma, sinabi, O Allah,
Allahumma min ahyaytuhu fa ahyihi bil iman. O Allah, kung sino man ang pananatiliin mo mabuhay sa amin, buhayin mo siya sa pananampalataya. O man tawaffaytuhu minna fatawaffihi bil Islam. At kung sino man ang kukunin mo ang kanyang buhay, kunin mo ang kanyang buhay sa Islam. So dati noon, minimemorize sa amin, hindi ko maintindihan, ba't dito bubuhayin sa iman at dito papatayin sa Islam? At isang napakagandang paliwanag yung recently lang, last year ko lang nalaman. Dahil sa araw na tayo ay nabubuhay, dapat tayong magpataas parati ng iman. Sabihin natin na ako ay naniniwala kay Allah, ako ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw ng tayo ay aabutan na ng kamatayan, hindi natatanggapin na ako ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung papaano nangyari kay Firaun, nung nakita niya na ang kanyang kamatayan sa harapan niya, at sinabi niya na ako ay naniniwala na, ako ay nananampalataya na, tinanggap ba yun ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi na. Kaya, sa araw na tayo ay aabutan ng kamatayan, wala nang ibang makakabinipisyo sa atin kung hindi ang ating Islam. At ibig sabihin nun, yung mga nauna nating gawain, ang ating sala, ang ating pag-aayuno, ang ating shahadatain, ang ating sala, ang ating hajj, ang ating zakat. Intindihan natin. Kaya yun yung sinasabi natin dito, na ang pintuan ng tawba ay bukas, as long na hindi pa tayo inaabutan ng kamatayan, hindi pa sumisikat ang araw mula sa kanluran, hindi pa lumalabas ang Dajjal, at hindi pa lumalabas ang Dabba. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Ma'anibu ila rabbikum aslimu lah." Kayo ay manumbalik kay Allah at kayo ay sumuko sa Kanya. Min qabli ay ya'tiyakumul adhaba thumma la tunsarun. Bago dumating ang kaparusahan at wala nang makakatulong sa inyo. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. At sundin nyo ang pinaka maihinam na binaba sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago dumating ang inyong ang kaparusahan sa inyo ng biglaan, wa antum la tash'urun, habang kayo at hindi nyo ito nararamdaman. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. At sasabihin nyo sa inyong sarili, sayang yung mga pagkakataon upang maingatan ko ang mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aw taqula law anna Allah hadani lakunta minal muttaqin. Sasabihin mo, kung gagabayan lamang ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ginabayan sana ako ng Allah, kabilang sana ako sa mga matatakutin. Aw taqula hina tara al-adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. At sa panahon na makikita mo ang kaparusahan sa harap ng iyong mga mata, sasabihin mo, kung meron akong pangalawang pagkakataon, ako ay mabibilang sa mga mabubuti. At sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. At kayo ay maglaan ng biyaya sa kung ano ang mga biyayang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bago dumating ang ating kamatayan. Fayaqula Rabbi lawla akhartani, dahil ating sasabihin, O Allah, kung ako ay binigyan mo ng palugay, ako ay binigyan mo pa ng pagkakataon, faasaddaqa wa akum minas salihin, ako ay magbibigay pa ng maraming sadaka o kawang gawa at ako ay mabibilang sa mga mabubuting tao. Wala yu'akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tunay na walang pinapatagal ang Allah subhanahu wa ta'ala na kamatayan. Kapag dumating ang kamatayan ng isang tao, ito ay kanyang papahintulutan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Tunay na alam ng Allah kung ano ang ating ginagawa. At naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na ma min mayyitin yamutu illa nadam. Walang taong papanaw o mamamatay maliban na lamang na siya ay nagsisisi. Tinanong ito ng mga sahaba, papaano ito nagsisisi? Kanyang sinabi, kung siya ay mabuting tao, siya ay nagsisisi dahil hindi niya pa dinagdagan ang kanyang kabutihan.
At kapag siya ay masama, siya ay nagsisisi na hindi siya gumawa ng kabutihan. So yun yung mga kapatid sa Islam ang napaka ah, hindi ko masasabing magandang hadith dahil nakakatakot. Pero ito yung hadith na kung saan matagal na natin pinag-aaralan pero parati tayo nakakalimot. Inshallah, ah, ibilang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong ah, ibilang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong ah, mamahalin ang landas na kanyang ibinigay at iligtas tayo nawa ng Allah sa kanyang parusa, tanggapin niya kung ano ang munti nating kabutihan, ilayo tayo sa pagpapakitang tao, ilayo tayo sa ah, paglagpas sa mga hangganan na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at payo natin sa ating sarili na katakutan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag tayong maging kumpiyansa sa haba ng buhay at huwag natin panghawakan ang mga susunod na pagkakataon upang ang bawat minuto natin dito sa mundo ay maging makabuluhan. Allahumma amin. Subhanak Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ano tama natin nabanggit, ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano man ang mali natin nabanggit, ito ay mula sa ating sarili. Ito ay mula sa ating sarili. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum.